na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. Wala na hong intro-intro. Nagwala ho ang mga minority sa Senado. Pambihira naman tong si Mig Zubiri. Akala ko pa naman talagang may bitaw siya. Akala ko pa naman talagang yung pagtayo niya sa Senado para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ka naman kaano nitong si Tuta Soto. Kasama ka ba sa meeting? Ba't masyado ka nasaktan dun sa privilege speech nitong si Mangga? Kasama ka ba sa meeting noong nagkita itong si Tuta Soto at itong si Boji D at itong si Puno? Nandun ka ba? Yan masyadong napaghahalata kayo eh. O teka lang, para dito kay Boy Tago, asan na yung fireworks? Senate President pa rin itong si Senator Alan Peter. Senate President pa rin itong si Alan Peter Cayetano. Pambihira. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pambihira talaga itong mga walang yan. Akala ko pa naman talaga magkakarigo doon na naman sa Senado. Diba? Wala. Palpak yung fireworks ito si Ping Lacson. Diba? Ano siya? Fake. Ito, rekta ho tayo sa nangyaring kaguluhan dyan sa Senado. Isa hong nagwala yung mga taga-minority kaugnay dito sa privilege speech nito si Mangga. Game. President, may I make... Yes, we recognize Senator Mig Zubiri. Point of order. Madam President, the point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language. Hindi ho niya matanggap na yung sinusuportahan niyang Senate President, yung dating Senate President, meron palang ganong mga galaw na kesyo. Ang gustong i-segue itong si pangalan ito, wala silang kandidato itong si Vico Soto, 3 years extension, puro kabalbalan ho talaga mga kababayan. Kaya itong si Mig Zubiri, tapos na pala termino mo. Kaya pala gusto mo na ngayong mga panahon na to na magkaroon ng term extension, di ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Migs. Baka akala mo hindi ka nababasa na sambayan ng Pilipino. Tuloy ho natin to. I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool. Naku, propaganda right? tool pala si It's Nanay. should be stricken off the record, Naku. Madam President. And Bakit? it's unparliamentary. Ba We've seen videos presenting evidence. Bakit? Nasa sentro ng nasa gitna ng video itong si Tuta Soto. Pambihira. Habang naghihirap ang sambayan ng Pilipino, kaya pala walang nangyayari dito sa bansa na to. Iniisip pala nitong si Tuta Soto kung paano mapasok ito sa eksena itong si Vico Soto. 'Di ba? Paano mailihis ang usapan para panagutin yung mga mastermind sa mga maanumalyang flood control, kaysa pagtuunan ng pansin yung mga problemang kinahaharap natin ngayong mga panahon na to. Nasaktan ka ba, Brad? Langya ka? Kapal na mukha mo? Or evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda, na sowing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI. And all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapu natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative. Yan. Na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the speaker and even Ito namang si Zubiri, bubulahin pa. Ito naman si Zubiri, bubulahin pa tayo, pambihira ka naman. Wala ka naman choice noon. Diba? Talagang i-abolish ang Senate noon pag nagtuloy-tuloy. May People's Initiative, diba? Sa pamamagitan ng People's Initiative. Pero ngayon, ibang usapan na to. Yung timpla ng politika noong 2022, 2023, iba na ho ang timpla ng politika ngayong 2026. Okay?
Noong 2023, wala pang trilyong pisyong ninakaw ang administrasyon ni Marcos Jr. Pero dito sa panahon na to, meron na, kaya iba na usapan ngayon. Kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Duwag Ano ba 11. yan? Bulaga 11? Oo, nabulaga kayo, di ba? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here. Gawa kayo, wala nang pipili sa inyo. By all means, gawa kayo ng propaganda video. Tignan na lang natin kung sino papaniwalaan na sambayan ng Pilipino. Gawa kayo. Papalabas din namin yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano. Hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Walang ganyanan. Hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lahat. Di totoo, sinungaling ka. Tapos na termino mo, lahat ng pagiging kups gagawin mo talaga ngayong mga panahon Hindi na to. tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, pagsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Hindi ka naman walang kinakusap. Ba't nakatayo ka dyan? Ano ginagawa mo dyan? Nakaladkad ang minority. Okay. Okay lang yan. Importante di matutuloy yung tsa-tsa. Importante walang leadership change ngayong mga panahon na to. Importante si Rodante Marcoleta at itong si Jingo Estrada ang Vice Chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ang importante malalaman na natin, matutuntunan natin ang mastermind dito sa pinakamalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila, wala silang kausap, wala silang kinalaman, wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring Siguraduhin mo yan. back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, Arroyo, Joke. Ba't matibig si Bugs Bunny sinasali mo dyan? people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor. Hindi ako bilib. Sa lahat ng binabanggit na pangalan, mahusay, visit na mahusay. Tanyada, Jokno, di ba? Arroyo, kabalbalan. Kung mahuhusay yung mga individual na yan, bakit nandito tayo sa kalagayan na to ngayong mga panahon na to? Makalukuhan nyo. Lang yan. Ang hihilig nyo sa ganyan, no? Di na kayo nagsawa sa kaka-name drop sa mga apelido na yan. Kung mahuhusay talaga yung mga yan, bakit tayo nasasadlak dito sa problema na to ngayong mga panahon na to? Kasi kung mahuhusay talaga yung mga napupusin nila na mayroong isang Marcos na babalik, na mayroong isang siraulong pagiging presidente, na aabot tayo dito sa sitwasyon na. Magaling talaga sila nung binabalangkas ang 1987 Constitution. Ba't pinahintulutan nila na ang maging diwa ng ating saligang batas magbigay yaman dito sa mga oligarko, na maging aso nila ang mga politiko? Sige nga, mahusay, visit na mahusay. Dito to yan. Masalonga, Jokno, Arroyo, kabalbalan ho yan. Joker Arroyo who stood here for Kalukuhan what was yan. the best. Di ako believe, di ho tayo believe. Jokno, Arroyo. Kalukuhan ho yan. Di ho tayo believe sa mga individual na yan. Times of our institution. Times. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Macamarcos.
I'm not, you know, Kung hindi ka pala agree, di ba nahimik ka dun sa sulok, sabihin mo hindi totoo yan. Sinayin mo hindi totoo yan. Walang Pero yung para kang supot na daig mo pa yung nabasted na para bang nag-aalburuto ka na ewan. Masyado ka naman na paghahaltaan yung Brad. Tapos na termino mo. Balita ko, galit siya yung mga taga-Bukid nun. so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, Paninindigan na ma-impeach si Sara. Paninindigan na magpakaaso kay Marcos Jr. Doon sa aspeto ng paninindigan nyo na yun, nakikita namin yan ngayong mga panahon to. Paninindigan na hindi matuntun ang mga mastermind sa mga maanumalyang flood control project. Nakikita namin ng paninindigan nyo na yan, mga you bullshit can kayo. see my passion on this. I moved to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. Yan ang demokrasya. Okay? Nasanay ho kasi kayo dun sa pagpapalakad ni Tuta Soto dyan sa Senado na walang kontrapelo. Pero yan ho ang diwa ng demokrasya. Palitan ng kuro-kuro, pagalingan ng propaganda. Let's go. I recognize the former Senate President. May I ask the former Senate President, Senator Subiri, is that transformed into your motion? Yes, that's a motion. That is your motion. That is a motion, Madam. Yes. So before we act on your motion, may I hear first from the Minority Leader Thank and you. then Senator Tulfo? Yes. Is it a Thank you, Your manifestation Honor. or a motion Thank as you well? very much, Your Honor. Well, this is a way of... Kasalanan mo yan, Tuta Soto. Meeting ka kasi ng meeting. Naghihirap sambahin ng Pilipino kung ano pinagkakabalahan mo. Sabihin mo daw hindi totoo yan. Ng pagpupulong na yan, ilalabas nitong si Lito Banayo kung sino source niya. Talagang mabubulaga ka, walang niya ka. seconding the motion of Senator Subiri. First of all, the presentation or what we call the editorial video that we witnessed, yes. Nakakatog sa I would like to tuhod. take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga idea. Yan ang problema. Yan ang problema. Diba? Pero babaan natin yung age requirements. Diba? Sa pagiging presidente para makapasok si Vico Soto. O, diba? Ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Di ba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. Yung dadaanin ka sa mga kacha character change. Yes. Namuti na lang buhok mo't burnit mo. Anak ng tokwa, matatapos na lang pagiging politiko mo, aso ka pa rin ni Marcos Jr. Pambihira, di ka ba nalulungkot sa kahaba-haba ng political career mo? Sa kaduluduluhan, aso ka lang pala, anak ng Petrang Garabata. Character change. That is what we need. Kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito. Ay, ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Did I agree? Ang problema kasi, nagmaterialize yung mga pinag-usapan, sir.
Huwag ka masyado magpanik. Ano ka namumula mukha mo eh. Masyado mainit ang ulo. Masyado ka na paghahalata eh. Ang problema natin dito, nagmaterialize yung mga pagpupulong. Una sa lahat, yung mga congressman ngayong mga panahon na to, ang lalakas ng loob. Yung tila bagang wala talagang mangyayaring hearing sa 2028. Nagpirma ay yung mga supot na congressman. Yari kayo ngayon, mga walang yaka kayo. Sabi ko pa nga, if we're going to change or amend, not change amend ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution, baka ako pumayag sa isang bagay lang, sabi ko. At yun may baga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Kaya mali pa rin yung sinasabi doon sa isa sa comment sa... Hindi. Kaya gusto mo mangyari yun para ma-segue itong si Vico Soto. Huwag kang mag-alala. Yung pagiging dapit hapon ng political career mo, magre-reflect yan, mararamdaman yan ng pamangkin mo. Okay? Ngayon, basta Soto, tuta. Yun ho tandaan nyo, basta Soto, tuta ng mga kawatan sa pamahalaan. Tandaan nyo ho yan. Diba, tuta ho siya ni Marcos Jr. eh. Lahat ng gusto nang mangyari ni Marcos Jr., pasukin ng NBI, makipag-coordinate siya. Yun ang nangyari. Tuta, aso. Ikaw ang Senate President, aso ka ng executive, anak ng toka, mag-resign ka na. The distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do. Hindi naman sinabi mo yun. Isa sa mga pag-uusap yun doon sa nangyaring meeting. Hindi naman sinabi kung sino ang nagsabi. Masyado ka naman defensive. Ito talagang si Tuta Soto. Masyadong defensive. Masyadong paghahalata. With the proposal for tinatawanan lang itong mga tagano eh. Mga bulagaan dyan. any elections of Sara Duterte. Last Monday, nabulaga kayo. Last Monday, akala namin papalitan na itong si Cayetano. Ngayong Lunes na to, next Monday kaya ano mangyayari, pambihira. In 2028, for all you know, I might vote for her. Di ba? Ano ba? Ganun ka kabalimbing. Ganun ka kawalang paninindigan. Ganun ka katrapo. Mantakay mo, gusto mong ma-impeach tapos iboboto mo. Ano ka sira, ulo? Ayan eh. Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. I heard the proposals. I never brought it up to my colleagues. Any one of them. Hindi ko Merong isang karakter ang mga politiko na very consistent sila. Yung pagsasabi ng totoo, hindi uhisa yun sa mga characteristic nila. Kaya pagka sinabi nitong si Tuta Soto, hindi niya binring up yung usaping Chacha. Kayo na humbalang tumimbang dyan kung papaniwalaan nyo siya o bubulagain natin siya. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. So meron talaga. Ang takin mo, pati pala itong si Ping Lacson. Kala ko ba walang ganun, Ping? Kasama ka pa pala sa nag-meeting. Lang niyang to, sinungaling. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking.
So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-iingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi, meron talagang pag-uusap. Lang yaka, Tuta Soto, napakasinungaling mo. Talagang kakapal ng mukha nyo. Behind the scene, ang dami natin problema. Pinagmimitingan nyo, hindi man pala paggawa ng trabaho sa mga ordinaryong Pilipino. Pinagmimitigan ho pala nitong mga walang hiyang to. Kung paano babaguhin ang ating saligang batas, mga agigil kayo? Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa chacha. Parang ganun ang dating eh. Pagka niyan meron na naman lumabas na ebidensya, maiipit ka na naman. Ayusin nyo muna kasi naratibo nyo. Kasi merong iba sa mga kasama nyo na hindi sang ayon sa mga kabulbulan nyo. Walang niya kayo. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I've tried it already. Kami mga golfing buddies na grupo. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost, every 2 weeks? Every month we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend. So hindi dapat masamahin kung nag-uusap-usap ang mga politiko. Kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exception to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Thank you. Yes. Madam President. Yan. Thank you very much. Just so that there's a proper order, according to who first raised his hand, I saw Senator Erwin Tulfo. I saw Senator... I am objecting to the motion, Madam President. Let me just... Senator Sherwin Gatchalian, was it? Senator Kiko Pangilinan and Senator Ping Lacson and Senator Bam Aquino, Senator Rafi Tulfo, and Senator Rodante Marcoleta. I hope I am not accused of favoring the minority, although I heard the good senator. Yes, Senator Marcoleta may speak after Madam Senator President, Erwin. Yes. I think I need to be heard because I am the one who objected to the motion. Oh, there's been an objection. Naku, may objection. The others are seconding the motion of Senator Miguel Zubiri. Yes, Madam President, Senator I think- Dante Marcoleta is objecting to the motion to delete off the record the privileged speech. May we, the video in the privileged speech, we take note of that. May we hear the other seconding motions? And I think I've recognized the others in that order. Yes, we take note Madam President, will of you the not objection. hear why I objected? I Yes. need to register the reasons why I objected to the motion. Madam President, I raised my hands immediately after. So I guess, siguro, May I? before hearing the objection of the good gentleman That is what the from chair Pampanga. will, actually, that is what the presiding officer will actually say, that we will listen in the order that I mentioned, the seconding motions, and we will likewise listen to the objection
so noted by Senator Marcoleta, and all the reasons pertaining to the objection, and we will vote on the measure because there is an objection. Thank you. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I second the motion to strike that of our records, that video presentation presented earlier, Madam President, because, Madam President, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Chair. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung ating institusyon, Madam Unparliamentary Chair, acts. isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair or Madam President, instead of trying to regain yung credibility. Walang mariregain. Vice Chairperson ka ng Blue Ribbon Committee. Pambira, ano re-regain nyo? Yung mga maleta? Kung yung mga maleta pwede. Pero yung credibility na Senado, walang mariregain sa pagbabalik nitong si Tuta Soto nyo bilang liderato ng Senado. Walang mariregain. Maraming mawawala lalo. Una sa lahat, maliligaw na naman ang investigasyon sa Blue Ribbon. Yung mga dapat marinig, hindi natin maririnig. Anak ng towa, ang tagal ng political career na itong si Ping Lacson, ang ganda ng kanyang track record. Sinira niya sa isang kampanya lamang. Sumangkot siya doon sa mga magnanakaw ng Petrang Of the Garapata. Senate. Ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong Hindi binabanatan ng institusyon. Binabanatan dito yung mga siraul ng senador. Diba? iniwan yun, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga iprinisit na kanina. Haka-haka lamang po. Akala ko nga po, fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. I think, so I therefore seconded the motion that that video recording be stricken off the records of the Senate. Thank you, Madam President. Take note of that. Next is Senator Kiko Pangilinan. We recognize. Thank you, Mr. President. I likewise support the and second the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, disinformation has no place in this chamber, Mr. President. Iyan. Sowing of intrigue. Anong feeling na hindi ikaw ang option na maging SP? Anong feeling na kahit sa Senado hindi ka ganun kapopular? Diba? Ano yung feeling na kahit na sobrang pagpapakaaso mo kay Marcos Yuyo, ayaw ka pa rin nilang gawing SP? Di kasi pwede. Di pwedeng gawing SP to. Diba? Intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. What are the facts? From August 12 until May. Kalmahan mo la. Umiinit kayo lahat Diba? Yung mga butching nyo talagang nag-uusukan. Kalmahan nyo lang. Hindi nyo naman mapapanalo ang argumento sa palakasan ng boses. Tignan nyo dito sa PH update. Diba? Kung kaya nyong mapag-usapan sa mabanayad na paraan, yun lang. Dinaan lang kayo sa banayad nitong si Amy Marcos, kaya dadaan nyo sa sigawan. Hindi kayo mananalo dyan. 11, Mr. Nangyari President. yun. The Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President,
that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, Noel, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments. Uy, hindi naman ikaw. Ba't ba napaka-defensive nyo? Hindi naman, kahit ito talaga si, lumuluwa na naman yung mga mata mo. Di ba? Sabi ko na, ayaw mong pakinggan yung unsolicited advice di ba? Sabi ko sa'yo, umuwi ka sa bahay niyong dalawa nitong si Sharon. Yung pitsay ni Sharon, siya ang diligan mo ng diligan. Ay, itong mga to, mahiling mag-garden Meron silang tanim ng mga lettuce, pitsay. Sa kanya, lettuce. Kay Sharon, pitsay. O ang gawin mo, sabihin mo, love, mahal, ano ba tawag mo kay Sharon? Tawag mo siya, diligan ko na pitsay mo. Huwag ka na magpagod bukas ng umaga. Ako nang bahala dyan sa pitsay mo na yan, di ba? Sabay ko na sa pagdidilig ng lettuce ko. Yan tuloy, na-stress ka pa, di ba? Diligan mo lang ang pitsay ni Sharon. For the record, Mr. President, and I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President. Take note of that, Senator Pangilinan. Just for the record, so that it is clear that's Rule 34, Section 93. Acts and language which offend the senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. And Section 94, no senator under any circumstances shall use offensive or improper language against another senator or against any public institution. Just for the record. We recognize then Senator Sherwin Gatchalian. Anak ko, ito si President. Ito si SP Win. Hindi kayo mag-win. Mga loser kasi kayo. Thank you, Madam President. Madam President, for the record, Yung kanilang kandidato ng pagka-Senate President. Hindi na, kahit sa social media, mainstream media, hindi nakakakuha ng traction. Bakit? Yan na ba pinakamagaling, no? Di pwede si Risa, di popular. Minumura siya sa mainstream media, social media. Di pwede itong si Luwa ang mata. Alam lang yan, mandilig ng pitsay ni Sharon. Di ba? Di pwede si Migs. Si Migs, balingbingan yan Di ba? Di pwede itong si Pagboy Pagpag. Yung dalawang tulpo display lang yan. Wala namang bilang yan. Kaya ngayon, nandito tayo sa sitwasyon na kung saan wala silang Senate President sa minority. Ganyan talaga buhay, di ba? Ano lang naman ho yan mga kababayan. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Kayo dyan sa minority na yung pagiging onsi nyo. Pangalan, bilang pa lang ninyo may ibig sabihin onse. Di ba? Karamihan sa India mahilig mang onse. never ho namin na pag-usapan po ang charter change. CONAS, CONCON, People's Initiative, never po lumabas yung pangalan ng charter change sa aming pag-uusap. Nag-uusap po kami tungkol ho kung paano ho natin maiayos ang mga problema ho ng ating bansa. Higit sa lahat, paano ho mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Simple lang. Kung gusto nating mabalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino dito dyan sa inyong institusyon na yan, na talagang parang mahal na mahal nyo talaga Simple lang. Diba? Hayaan nyo si SP Cayetano at itong si Senator Rodante Marcoleta, Senator Loren Legarta, Senator Pia Cayetano ang sumalansan sa pinakamalaking skandalo na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ngayong paraan, babalik ang pagtitiwala ng ating mga kababayan yan sa institusyon na yan na kung saan ngayong mga panahon na to nasadlak ang kredibilidad dahil nagpakaaso yung dating liderato. Ginawa ho niyang noontime show ang Senado. Pambihira. Aminado ho tayo. Pag tayo po ay umiikot sa buong Pilipinas, nakakausap po natin ang ating mga constituents, marami hong nagulat
maraming nagalit at marami hong nadismaya. At ito ay hamon sa ating lahat, hindi lang po sa ating Senate President, kundi sa ating lahat kung paano ho tayo magtutulong-tulong, maibalik po ang dignidad at respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Kaya mga kasama, itong mga lumalabas na video na ganito, hindi ho ito nakakatulong. Bagkus, ito rin po ay magkakaroon ng negatibong epekto sa pananaw po ng ating mga kababayan sa institusyon na mahal ho natin, ang gusto ho natin protektahan. So with that, Madam President, let me second the motion of Senator Miguel Zubiri invoking Section 93 of our rules, acts, and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam President. Thank you, Senator Sherwin Gatchalian. Let me just also note that maintaining and restoring the dignity of the institution, the Senate as an institution, is not a monopoly of a few in this institution. I believe Aray ko. yan kasi ang framing nila. Naratibo nila ngayong mga panahon na to na sila sa minority ang magbabaglik sa dignidad na Senado. Yari kayo dyan kay that Loren. each and every one of us in this institution wishes to maintain the dignity. And all of us, to the best of our ability, whenever we are in plenary or in hearings or even outside our premises, are bound to that. Thank you. Senator Ping Lacson, please. Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area, and nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source, because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rodito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang wala naman seryoso sa pag-usapan. So I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had. Hindi naman nga sa caucus sa sinasabi. Nag-meeting nga sa hotel. Ba't pinagpipilitan nyo yung caucus? Pambihira naman tong mga to. Para naman kayong mga siraulo niya. Anong tokwa? In different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never.
I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Hindi, ganito yan. Ito naman si Tuta Soto. Ito naman si Ping Lacson. Huwag nyo nang depensahan. Bottom line, may pag-uusap. Ginamit sa mga congressman. Pumirma sa impeachment. And the rest is history. Na-impeach si VP Sara dyan sa House of Representatives. Ibig sabihin, kinagat ng mga congressman yung nakakaganang pinangpalaway nila dito sa mga to. 3 years extension, walang election sa 2028, tipid sa campaign na, di ba, campaign fund, di nila kailangan mga kampanya, di ba? Yan ho talaga ang ginamit nila para ganahan yung mga walang yung congressman. Mga senatorial candidates, Ano sasabihin nila, on board na yung mga mga counterpart natin sa mataas na kapulungan. Sa Senado, nag-meeting na kami. Call ko yan si Tito Sen. Ang problema yan, planchado na yan. Pero malang kayo sa impeachment, goods tayo dyan. 3 years. Ano sinasabi natin dito sa PHP? Di ho ako nanghihingi ng kung ano man dito. Okay? Wala ho akong pinapakiusap ng madali. Like and subscribe, normal naman yun. Parang intro na natin yun eh. Pero yung isang pakiusap ko lang, sana ay mapagbigyan niyo ho ako. Yung mga congressman nyo sa Visayas at Mindanao na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Sa Luzon, maraming mga siraulo dito. Diyan sa Visayas at Mindanao lang tayo. Visayas at Mindanao, especially dyan sa Cebu, yung mga pumirma, markahan nyo, ipaliwanag nyo sa mga mahal nyo sa buhay na hindi na dapat maging congressman ulit yung mga walang yan. Diba? Ekis na ho lahat ng congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Eli San Fernando, humanda ka sa akin, Eli. Hindi pa tayo tapos, Brad. Nangya ka. Kamanggagawa. Baka kamaleta. Yang to. Oy, Eli, sabi ko na eh. Kaya ako, hindi ako bilib dun sa mama na yun. Yung tipong pinupost siya, yung mga speech niya. Latagan mo lang ng maleta. Yun na nga. Bababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng presidente, Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest. Of course, Mr. President. Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot po yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po ako ng media, sabi ko, outright lies. Flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad. Hindi, sinasabi mo yung sinabi nitong si Senator Amy na mayroong pag-uusap diyan sa nagkamiyakos-miyakos na eh. Minikos-miyakos yun eh. Qualifying age. Pagtapo ng presidente sa vice presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. So with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mig Zubiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador, Mr. Minus the whole video. I support that motion, Madam President. Thank you, Senator Lacson. We recognize Senator Bamakino. Was it then Senator Tulfo, Rafi, and Senator Risa raised her hand. Just for the information of Senator Marcoleta, it's not that I'm delaying the reasons for your objection, sir. We are listening to the seconding motions. Thank you. Magandang araw, Madam President, mga kasama. I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority
maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-CONAS, wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa Hindi ka naman kasama sa usapan. Si Tuta Soto lang ang dinadaldal niyo dyan. Ano nga kayo? kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ang CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi ho yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong nakafile. Meron bang nakafile na chacha o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ang isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan. Unang-una. Pangalawa, sa totoo lang po, marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Marami po dito, hindi lang sa mayorya, pati rin po sa minority, ang magsasama-sama para hindi mabago ang 1987 Constitution. At higit pa po dito, ito pong sasabihin ko, marami rin po dito hindi papayag sa isang no election scenario. Siguro po, kung tinanong kami, kayo... Di ba sinabi ko naman, yung mga ibang taga-minority talagang lalabanan yung Noel na yan. Kasi gusto rin nila namang maupo sa Malacanang sa 2028. Kaya di sila sasang-ayon dyan. Ano ba yung deal na ibibigay sa mga dilawan, pinklawan para kagatin nila yung Noel na yan? Sa tingin natin para doon sa mga hardcore, ay sa bagay, narinig na natin itong si Congressman Egay Irice, di ba? Pambihira. Itong si Egay Irice, ang dating parang sang-ayon din siya dun sa Noel eh. No? Yung ba dito ay para sa charter change? Baka po makita po ng ating distinguished lady na marami po ditong sasang-ayon na ayaw natin ng charter change. Kung nagtanong lang po, ilan ba dito talaga yung ayaw ng eleksyon? Baka malaman po lahat tayo dito. Talagang 2028 election, paninindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin na hindi papayag na walang eleksyon. 24, baka 23 o 22. Si Tuta at si Ping, nakakasigurado ko ba sa mga yan? Nangyari ka talaga. So para sabihin po na yung minority, yan ang pinakapaka, yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation, and I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the record. Maraming Pambihira, palakpakan natin si Boy Pagpag. Ibang klase talaga, oo. salamat, Mr. Chairman, Madam President. Hindi naman kasama sa Thank usapan. you, Senator Ibang Bamakino. bigla. We recognize Senator Raffy Tulfo. Nga kayo. Madam President, I support the motion of Senator Mig Zubiri to strike sa record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na ako nakita ng Hausyaw presentation. Mag-house-show ka naman. Pambihira. Ikaw nga away magkapit bahay lang alam mong ayusin. Away magkabit.
Di ba? Yung mga chismis sa social media, yun lang na. Kala mo naman kung makapagsalita talagang ang bibigat ng mga inaayos. Ako yung security guard, hindi ko binababa yung yung trabaho ng mga yan. Marangal yan. Pero ang sinasabi ko natin dito, away kabit, away chismis. Yun lang alam mo ayusin, Brad. Ang taas ng expectation sa inyo ng mga bumoto sa iyo, especially yung mga taga Davao, 'di ba? Taga Visayas at Mindanao. Ano ginawa mo? O nagpakaaso ka rin sa administrasyon, lang yaka? Kapal na mukha mo. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show, pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose, hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niyo naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong ng mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problema inilalapit sa akin. At hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi Ayaw mo na? Yung mga kasama mo gumugusto pa eh. Win Gatchalian daw eh. Ayaw mo kay Win. Pambihira. Ito si Tulfo ayaw niya kay Win, no? Move on na daw yung tayo. oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo. Okay lang yun. I was out. Hindi ka, sa programa mo nga, pinagtatawanan ka eh. Ano bang bago? Wala naman. Sanay ka dyan. There last night. Di ba yung trip mo minsan, pinagtatawanan mo yung mga lumalapit sa'yo? Hindi yung kwento nila nakakatawa, kaya napapatawa siya, di ba? Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President. Maraming salamat po. Tayo po ay nakikiisa rin sa sinabi nyo. May katanungan lang po ang presiding officer because we are using either the Filipino language or English. I would like to request the good gentleman from Isabela to use a alternative word to how shall because it may be difficult to translate it. Is that Filipino? I just want to be enlightened. How shall street lingo meaning fake? I'm sorry. Ibig sabihin fake, Okay. ibig sabihin peke. Yes. So that it's clear because I was also asked. So are Pero Tagalog na yun. are you there editing or amending the statement? Sige, from Because how even shall, the, let's the edit it to spelling was not clear fake. also to the stenographers. Hindi legit. Okay. yun Opo. lang po. Thank you. Thank you very Thank much. you, Madam President. Since we're talking about parliamentary language, may we also cite that everyone uses either English in its traditional form and Filipino and or other languages of the 120 languages of the Philippines. Thank you. Senator Risa Ontiveros. Thank you. Salamat po, Madam President. Madam President, sinusugundahan ko rin po ang motion ni Senador Mig Zubiri. Akala mo dito kay Amy merong kay kabagay magkamukha naman. Akala mo naman dito kay merong gustong makinig. Ayun na nga mga kababayan, dito na nagtatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin na Pilipinas. Ito talaga si Risa. Akala mo merong gustong makinig sa kanya. Lang niya ka manahimik ka dyan. Pihirang to.